Sabi nila, ang pinakamahirap na kargamento ay yung mabigat ang timbang. Pero nagkamali ako. Ang pinakamahirap na kargada ay yung kargadang lumalaban. Nandito ako ngayon sa gitna ng Quezon. Tirik ang truck, patay ang radyo, at ang tanging naririnig ko ay ang dahan-dahang pag-ikot ng padlock sa likuran ng container ko. "Wag na wag niyo itong bubuksan," sabi ng boss ko. Pero paano kung yung nasa loob na mismo ang nagbubukas para sa akin? Ako si Jun, at ito ang biyaheng hindi ko alam kung matatapos pa. Hindi ko na patatagalin. Tinanggap ko ang trabahong ito dahil sa 3 bagay. Kapos ako, malaki ang utang ko, at triple ang alok na bayad. Isang gabi lang daw. Isang hatid lang mula sa pier hanggang sa Real. "Diretso lang ng arangkada, Jun," sabi ng dispatcher na si Gardo habang inaabot sa akin ang selyadong sobre. "Huwag kang hihinto sa dilim. Huwag kang titingin sa side mirror kapag pumasok ka na sa gubat. At kahit anong kalampag ang marinig mo, diretso mo lang ang bomba ng silinyador." Noong una, akala ko nananakot lang siya. Pero pag-apak ko sa clutch para lumabas ng terminal, doon ko naramdaman. Ang truck ko na dapat ay kaya ang 10 toneladang bigat ay parang sumasayad ang chassis sa semento. Hindi ito basta kagamitan. Ang bigat ay buhay. Ramdam ko sa manabela ang bawat paggalaw sa likod. Pagdating ko sa C6, doon nagsimula ang laro. Sa bawat hinto ko sa traffic light, may mararamdaman kang mahinang kalabog mula sa container. Parang may isang tao sa loob na dahan-dahang tumatayo at sumasandal sa pader ng truck ko. "Relax lang, Jun. Baka gumagalaw lang ang kargada," bulong ko sa sarili ko. Pero alam ko ang tunog ng gamit na natumba kumpara sa tunog ng kamay na sumusuntok sa bakal. At ang nasa likod ko, siguradong hindi ito mga kahon. Nasa gitna na ako ngayon ng Marilac Highway, partikular sa madilim na bahagi ng Mabitak, papasok ng Real. Kung pamilyar ka rito, alam nyo kung gaano kadelikado rito sa hating gabi. Walang poste ng ilaw, puro matatandang puno ng nara at malalalim na bangin ang nasa gilid mo. Dito ko sinubukang birahin ang takbo. "Sige na, Jun, isigunda mo na," bulong ko sa sarili ko habang pilit kong hindi tinitignan ang side mirror. Pero sa bawat pagbilis ko, lalong lumalakas ang kalampag sa likod. Para bang nagagalit ang nasa loob dahil sa tagtag ng kalsada. Biglang namatay ang head unit ko. Puro static. Sa gitna ng static, may narinig akong boses. Hindi ito boses ng tao. Parang boses ng radyong nasira na pilit bumubuo ng salita. "Jun, buksan mo." Napapreno ako ng malakas. Muntik na akong sumalpok sa barandilya ng kalsada. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang isang mahabang kalmot sa likod ng upuan ko. Mismo sa bulkhead na naghihiwalay sa driver's cab at sa container. "Diyos ko, ano ba tong dala ko?" sigaw ko habang binobomba ang silinyador. Pero mas lumubha ang sitwasyon. Ang temperatura ng makina dahan-dahang pumapalo sa pula. Ang preno unti-unting lumalambot, at sa bawat kurbada ko sa zigzag, nararamdaman ko ang kargada na sumasandal sa gilid. Hindi ito gumugulong na parang kahon, kundi parang isang tao na bumabalanse para hindi matumba. Doon ko nakita sa side mirror, at hindi ko ito makakalimutan. Sa ilalim ng aandap-andap na plaka ng truck, may isang maputla, tuyot at mahabang daliri na dahan-dahang sumisingit sa pagitan ng pinto ng container. Hindi lang isa, 5, 10 daliri
At kinakamot niya ang pintong bakal na parang gustong tuklapin ang pintura mula sa loob. Biglang may nakita akong mga headlight sa unahan. Isang checkpoint. Sabi ni Gardo, huwag hihinto. Pero kung hindi ako hihinto rito, baka tuluyan na akong mamatay sa takot o sa disgrasya. May 3 pulis sa gitna ng kalsada. May mga baril at flashlight. Binagalan ko ang takbo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na inspeksyonin ang likod. Pero naalala ko ang bilin. Huwag na huwag mong bubuksan ang selyo. Isang pulis ang lumapit sa akin. Lisensya at rehistro, boss. Sabi ng isang pulis habang itinatama ang flashlight sa mukha ko. Napansin niya siguro ang panginginig ng kamay ko. Boss, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Bago pa ako makasagot, may narinig kaming lahat. Isang malakas na mula sa loob ng container. Parang may bumangga na sako ng semento sa pader ng truck. Naging alerto ang mga pulis. Kinasan nila ang kanilang mga baril. Boss, buksan mo ang likod. May tao ka ba dyan? Inspeksyonin namin. Dito na pumasok ang pinakamalaking dilema ko. Kung bubuksan ko, baka kung anong nilalang ang lumabas. Kung hindi ko bubuksan, baka barilin ako ng mga pulis. Sir, kargada lang po yan. Mga gamit lang po. Pilit kong paliwanag. Pero ang boses ko ay basag na. Eksakto namang lumingon ang isang pulis sa likod ng truck. Nanlaki ang mga mata niya. Ang flashlight niya ay nakatutok sa pinto ng container. Doon, nakita namin ang padlock. Dahan-dahang nalulusaw. Parang binubuhusan ng asido. At ang mga daliri na nakita ko kanina, nakalabas na ang buong kamay. Buksan mo yan! Ngayon na! Sigaw ng pulis. Boss, huling babala! Buksan mo yan! Pasigaw na utos ng pulis. Ang dalawa niyang kasama ay nakatutok na ang baril sa likod ng truck ko. Wala na akong choice. Nanginginig ang tuhod ko habang humahakbang ako palapit sa likuran ng container. Ang amoy ay hindi ko na kaya. Amoy formalina na hinaluan ng sunog na goma at bulok na karne. Paghawak ko sa handle, naramdaman ko ang init. Hindi lang mainit, kundi nakakapaso. Ang bakal ay parang naging buhay na laman na pumipintig sa ilalim ng palad ko. Paghatak ko sa pinto, hindi agad kami nakakita ng kahit ano. Tanging isang makapal at itim na usok ang lumabas na parang hininga ng isang dambuhala. Itinama ng mga pulis ang kanilang mga flashlight sa loob. Pero ang liwanag ay parang kinakain ng dilim. Wala namang tao rito sabi ng isang pulis habang dahan-daang humahakbang papasok. Pero doon ko nakita, sa pinakadulo ng container, may isang malaking kahoy na kabaong. Pero hindi ito normal na kabaong. Nakatali ito ng makakapal na kadenang tanso na may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Ang mga kadena, putol na lahat. At ang takip ng kabaong, nakabukas ng bahagya. Sir, wag po kayong lalapit dyan! Sigaw ko. Pero huli na ang lahat. Isang mahaba at payat na braso. Mas mahaba pa sa braso ng tao ang biglang lumabas mula sa dilim ng kabaong. Mabilis pa sa kidlat. Hinablot nito ang liig ng pulis. Wala man lang siyang nagawa kundi ang isang maikling ungol bago pa siya hinila papasok sa dilim ng container. Nagpaputok ang mga kasama niyang pulis. Pero walang silbi. Isang matinis at nakakabinging tili ang sumagot sa mga bala. Hindi yun tili ng hayop. Tili yun ng isang bagay na matagal nang nagugutom. Takbo! Takbo! Sigaw ng isang pulis habang umaatras siya. Pero bago pa siya makalayo, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong truck. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako pabalik sa driver's seat. Hindi ko na isinara ang pinto ng container. Pinaandar ko ang makina. At kahit nanginginig ang buong katawan ko, isinalpak ko sa premera ang kambyo at binomba ang silinyador. Habang humaharurot ako palayo sa checkpoint,
Narinig ko sa side mirror ang mga sigaw ng natitirang mga pulis. Pero hindi ko na sila nilingon. Ang tanging nga sa isip ko ay makarating sa Real. Pero may mali. Ang truck mas lalong bumigat. At sa pagkakataong ito, ang bigat ay hindi na nasa likod. Nasa itaas ko na siya. Narinig ko ang mga kuko niya na kumakapot sa bubong ng driver's cab ko. Dahan-dahan, isang maputla at mahabang daliri ang sumisilip sa taas ng windshield ko. Sinusubukan niyang tuklapin ang salamin. Diyos ko, maawa po kayo! Sigaw ko habang umiiyak na ako sa takot. Isinagad ko ang takbo sa 100 sa gitna ng kurbada. Muntik na akong mahulog sa bangin. Pero wala na akong pakialam. Nang marating ko ang bakuna ng bayan ng Real, nakita ko ang warehouse. Isang lumang gusali na walang bintana. Napapalibutan ng mataas na pader. Ang gate ay dahan-dahang bumubukas na parang naghihintay talaga sa akin. Pumasok ako sa loob at biglang napapreno ng malakas. Paghinto ko, katahimikan agad ang bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang umuusok na makina ng truck. Lumabas ang dispatcher na si Gardo mula sa anino ng warehouse. Kalmado siya. Parang walang nangyari. "Oh, June! Salamat! Dumating ka sa tamang oras," sabi niya habang iniabot ang balanse ng bayad. "Gardo, may namatay sa checkpoint. May bagay sa truck ko," sigaw ko habang itinuturo ko ang bubong. Lumingon si Gardo sa bubong. Wala na ang nilalang, pero may mga bakas ng madulas at itim na likido na naiwan doon. Tumingin si Gardo sa akin at ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, June. Tapos na ang trabaho mo. Pero sa susunod..." Lumapit siya sa akin at bumulong. "Siguraduhin mong huwag kang titingin sa side mirror kapag pauwi ka na. Dahil ang kargamentong yan, nagustuhan ng amoy mo." Nakalayo ako. Nakauwi ako sa Maynila na dala ang makapal na pera. Nabayaran ko ang utang ko. Na-enroll ko ang anak ko. Pero bawat gabi, simula noon, hindi na ako nakakatulog. Lagi kong naririnig ang mahinang kalmot sa ilalim ng kama ko. At tuwing titingin ako sa rearview mirror ng truck ko habang bumabiyahe, kahit walang kargada, palaging may isang maputlang daliri na sumisingaw sa gilid ng upuan ko. Sabi nila, ang kargamento ay dapat inihahatid sa destinasyon. Pero ang kargamentong dala ko, mukhang ako ang naging destinasyon niya. Kaya kung ikaw ay isang driver at may mag-alok sa'yo ng triple na bayad para sa isang silyadong container, tandaan mo ang kwento ko. Baka hindi pera ang dala mo, kundi ang sarili mong kamatayan.